Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Lorne Garces at shoutout kay Edgar Bustillo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa pag-iisip nito, tumingin si Aaron sa berdeng katas sa lupa. Hindi ito nagmuni-muni kanina, ngunit dahil itinapon ito sa berdeng katas, gumalaw ito. Naaninag din ito, ngunit sa ilalim ng palakol ng pango, na-spray ang mga paninda, umagos ang berdeng katas, at hindi na muling gumalaw. Ang lahat ay tila nauugnay sa mga berdeng katas na iyon. Sa pag-iisip nito, tiningnan ni Aaron ang maliit na itim na stick sa kanyang kamay. Anyway, naging ganito siya. Mas mabuting pretuhin ang patay na kabayo bilang isang buhay na doktor ng kabayo. Sa pag-iisip nito, maaari talagang balutin ni Han San-yun ang maliit na itim na stick, direktang dalhin ito hanggang sa lupa, at pagkatapos ay ibabad ito ng direkta sa berdeng katas. Tamang-tama, ang berdeng katas ay naging katulad ng dati, na may maraming mga bula na lumalabas at tumutunog. At ang maliit na itim na patpat na talagang kayang kontrolin ay tila nanambalik ang sigla. Wow! Sa pagsabog ng berdeng juice, ang sheneng na kinokontrol ng Aaron ay agad na nabali, at ang maliit na itim na stick ay lumipad muli tulad ng dati. Pagkatapos ng kaunting pag-ikot sa ere, ang mga kalakal ay muling tumitingin sa Aaron, na parang handa silang umatake anumang oras. Ang tito mo, sasama ka pa ba? Ang Aaron ay nalulumbay. Talagang kaya niyang lumipad palayo sa palakol ni Pango at makatayo sa ere. Pagkahawak nito sa kamay ay muling bumalik sa kamay niya ang palakol ni Pango. Nang makita ang palakol ng Pango, ang maliit na itim na patpat ay halatang umatras ng ilang metro sa likod. Bagaman walang ekspresyon, ipinakita ng aksyon nito na ang mga kalakal ay napayuhan. Nang tingnan ito ng ganoon, ngumiti si Aaron at hindi mapigilan ang pagmamalaki sa kanyang mukha. Lola, kaya mo ba akong paglaruan? Gayunpaman, tila naramdaman niya ang mapanlate at mapagmataas ng ngiti ni Aaron, at ang maliit na itim na stick ay halatang nagalit. Bigla niyang binilisan at direktang inatake ang Aaron. Tito mo, sasama ka ba talaga? Sigaw ni Aaron, sobrang nanlulumo. Gayunpaman, hindi siya natakot. Nang mahanap niya ang pinto para harapin ang lalaking ito, hindi siya nataranta. Sa halip, kumpiyansa siya at nagbiro pa ng hakbang-hakbang. Ang mga kalakal ay hindi nagmamadaling umatake. Sa tuwing hinahayaan nilang umatake ang maliit na itim na stick sa harapan nila, bigla nilang binubuksan ang distansya ng napakabilis, tapos noong nasa porma pa sila, may hawak siyang malaking palakol at diretsyong pinutol. Putulin mo na lang. Ang maliit na itim na patpat ay talagang umiwas, ngunit nang lingunin ko, nakita ko na ang mga paninda ay pinutol sa kalahati at binawi. Malinaw na nilalandi nito ang maliit na itim na patpat. Kung ang maliit na itim na stick ay talagang kasing emosyonal ng isang tao at nakakapagsalita, dapat siyang tumalon sa sinag at tinidor ang kanyang baywang at pag-alitan ng Aaron, ang ibig mong sabihin ay tao. Sa oras na ito, hindi nahihiya si Aaron, ngunit hinarap ito ng may tawa. Nakalimutan pa nga niya ang kanyang kasalukuyang mapanganib na sitwasyon. Napaka-interesante mo. Nang tuwang-tuwa si Aaron, umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang boses ng Magic Dragon. Natigilan si Aaron at nakaramdam ng awkward na ulo. Medyo nahiya siya. Ang maliit na itim na patpat na ito ay talagang nagpa-curious ng Aaron, kaya napaangat ang puso ni Aaron ng ilang sandali, ngunit nakalimutan niyang nasa panganib siya. Well, huwag kang maglaro. Ikan-away ni Aaron ang kanyang kamay, ididiretso ko na ito. Pag-aaralan ko ito pagkatapos kong lumabas. Hindi mo alam kung gaano kasaya ang bagay na ito. Hehehehe. Ang kaluluwa ng Magic Dragon ay hindi napigil ang tumawa. Matigas at maayos ang tawa. Ito ay malinaw na hindi isang simpleng ngiti, ngunit mas katulad ng pagtawa sa isang malaking tanga,
Anong tawag mo sa bagay na iyon? Ngayon, ano, may problema ba? Fire stick ba ang tawag dito? Walang problema. Siyempre, hinamak ng Magic Dragon ng isang malamig na ugong, lumabas ako para pigilan ka. Hindi para sabihin sa iyo na nasa delikadong kapaligiran ka ngayon, kundi para sabihin sa iyo, hoy, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Ikaw, nanlumo si Aaron, it's miscellaneous, what do you say? Hehe, what dare I say? The whole world is playing with it as a toy. I'm afraid you can do it. How can you ask me? Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Nang marinig ang mga salita ng Magic Dragon, nalito si Aaron. Sa oras na ito, mas nalilito siya. Shit, what do you mean? Alam mo ba kung saan nanggaling? Malamig na antong hininga ang Magic Dragon, hindi ako sigurado sa una. Ngunit naobserbahan ko ito sa mahabang panahon ng pakikipaglaro mo sa kanya, na naaayon din sa sinaunang alamat. Mga sinaunang alamat, anong mga alamat? Noong una, curious ako sa maliit na itim na stick na ito. Ang Aaron ay parang 3 taong gulang na tumitingin sa labas ng mundo. Ngayon, ang mga salita ng Magic Dragon ay direktang nagugnay dito sa anumang sinaunang alamat, na direktang nagpahirap sa Aaron na palayain ang kanyang sarili. Kung mayroong pang-uri para sa Mad-Alien, at ito ay pandiwa pa rin, kung gayon ang laway ay dapat damaloy. Gusto mo bang malaman? Mahinang tanong ng dragon. Tumango si Aaron. Gusto mo ba? Panipi-panipi, tanong mo. Oo, okay. Bahagyang tumango ang Magic Dragon at sinabing, gusto ko lang malaman, dahil hindi ko sasabihin sa iyo. Nang marinig ito, halos maubos ni Aaron ang lumang dugo at hindi ito iluwa. Pagkatapos ng mahabang paghila, sinabi mo sa akin ito sa wakas. Gusto mo bang mamatay? Malungkot na sabi ni Aaron. I'm dead. Do you think mas magaan ang pakiramdam mo? Hinamak ng Magic Dragon ang daan. Huwag kang mag-alala, kahit nahihirapan ako, mas masaya pa kaysa sa pagkamatay mo. Inilibot ni Aaron ang kanyang mga mata at sinabing, bakit mo ako pinaglalaroan ng ganito? Wala ka bang alam? Ang isang scholar ay maaaring patayin ngunit hindi mapahiya. Kung tutuusin, ang tagal na nating magkasama. Bakit? Pagkatapos maglalaro ako ng emotion card. Bago bumagsak ang mga salita ng Magic Dragon, biglang sumabad ang Aaron, noong pinaglaruan mo ako ngayon, hindi mo naisip ang aming nararamdaman. Nagkamali ka ng pagkakaintindi. Galit na ibinaling ng Magic Dragon ang kanyang mga mata at walang magawang antong hininga. Ibig sabihin, matagal na tayong magkasama. Kung gusto mong malaman, ibubuhos ko ang aking pera kung alam ko. Pero ang problema, may mga bagay na hindi mo pa alam. O, sa kasalukuyan, hindi karapat-dapat malaman ang iyong mga kwalifikasyon. Don't deserve. Halos himatayan si Aaron sa narinig niya. Kailangan niyang patayin ang kanyang puso. Natatakot ako na ganito lang. Bagamat hindi kailanman naging mayabang si Aaron, at least with his current skills, hindi siya masyadong malakas sa octagonal world na ito, pero hindi siya papasok sa isang trabahong hindi karapat-dapat na makaalam ng mga sirang alamat. Napakasakit nito. Gayunpaman, nang medyo nalulumbay ang Aaron, bigla niyang naalala ang ganito, di ba? Ngumiti ang Magic Dragon at hindi nagsalita. Tila naghihintay sa mga salita ni Aaron. Ang alamat mo, hindi ba ito nauugnay sa sinaunang panahon? Sumimangot si Aaron na may kain na hinala at tumingin sa kaluluwa ng Magic Dragon. Malinaw, ano pa ang maaaring malaman ng isang alamat na hindi ka kwalipikado? Siguro noong mga oras na iyon, pakiramdam ko ay pinapahiya ng Magic Dragon ang sarili ko, pero kung iisipin kong mabuti at mahinahon, kung hindi naman sinisiraan ng Magic Dragon ang sarili ko, dapat totoo. At kung totoo man, ano kaya? Ang tanging naiisip ni Aaron ay ang mga selyadong sinaunang alamat na may ilang mga kilay noon, ngunit pinananatiling tahimik sa lahat ng dako. Ibig sabihin, ang maliit na itim na patpat na ito ay isang sinaunang bagay. Sumimangot si Aaron. Ngumiti ng malumanay ang Magic Dragon, umiling at sinabing, ito ang sinabi mo. Hindi ako umimik. Nang marinig ang sagot ng Magic Dragon, masigurado si Aaron na ang kanyang hula ay karaniwang tama. Sa pag-iisip nito, ang banal na kaalaman ni Aaron ay nasa kanyang utak, ngunit ang mga mata ng kanyang katawan ay hindi maiwasang
Tumingin sa maliit na itim na stick sa kanyang harapan, ang Magic Dragon ay karaniwang isang matandang lalaki, ngunit ang maliit na itim na stick na ito ay bagay pa rin sa mga sinaunang alamat sa bibig ng Magic Dragon, ibig sabihin, ang bagay na ito ay tumatagal pa ng maraming oras sa umaga kaysa sa Magic Dragon, ang mga sinaunang bagay, naiiba sa kasalukuyan, sa malaot madali ay malaki ang ibig sabihin, kahit na isang kakilakilabot na agwat sa lakas, ngunit ang maliit na itim na patpat sa aking harapan ay kakaiba, ngunit, mayroon itong nakakagulat na nakaraan, ito ay talagang nagpaparamdam sa mga tao na matigilan at hindi makapagsalita sa isang sandali, pero kapag pinag-isipan kong mabuti, hindi ko maitatanggi, pagkatapos ng lahat, ang maliit na itim na stick na ito ay talagang kakaiba, kung hindi, ang Aaron ay hindi magiging masyadong mausisa. Gusto mo bang malaman kung paano ito gamitin? Sa oras na ito, ibinuka ng Magic Dragon ang kanyang bibig. Storytelling channel sa YouTube. Natigilan si Hansani, na sinundan ng nakakalokong tango ni Shenji, na parang manok na tumutusok ng kanin. Ngunit sa sumunod na segundo, bahagyang kumunat ang noo ni Aaron, hindi mo ba masasabi sa akin? Hindi mo ba ako ibebentang muli? Malumanay na ngumiti ang Magic Dragon, alam mo ba ang Divine Artifact? Huwag mo akong sagutin, tiyak na hindi mo alam. Tapos magtanong ka, labis na nanlumo si Aaron. Kung hindi lang talaga siya curious sa bagay na ito, nangako si Aaron na talagang makikipagkompetensya siya sa Magic Dragon. Masyadong nang-aapi at nakakainsulto. Ngunit ano ang lihim na artifact? Alam ng Aaron ang lahat ng uri ng magic weapon, maging ang congenital anti-heaven na magic weapon gaya ng Pango-Axe at Xuanyuan Sword, pati na rin ang ilang medyo mababang purple at gold magic weapon. Ngunit ano ang artifact na ito? Aaron, huwag sabihin kung alam niya ito o hindi. Hindi pa niya ito narinig. Nang makita ang mukha ni Hansani ay halatang nanlumo, ngunit dahil sa pag-usisa, pinigilan niya ang kanyang galit at tiningnan ang kanyang sarili ng may awa. Mapait na ngumiti ang Magic Dragon, ang tinatawag na makalangit na artifact ay sandata, hindi sandata, baluti, hindi baluti, kayamanan, hindi kayamanan, ikaw, hindi ikaw. Sa madaling salita, ang kikimyaw ay sinaunang at kakaiba. Ito ay nakapaloob sa 5 elemento at wala sa loob ng 5 elemento. Sandali lang, sumigaw si Aaron na huminto sa oras. Siya ay nasa gulo. Pagkarinig pa lang nito, puno na siya ng paste. Anong mga sandata, baluti at kayamanan ang hindi sapat na kaguluhan? Ano ang pinakamapangahas at kalokohan ay wala siya sa sarili niya? Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Hindi talaga maintindihan ng Aaron. Ang buong tao ay medyo tanga. Hindi ko talaga maintindihan ang sinabi mo. Hindi mahalaga kung naiintindihan mo ito o hindi. Pagkatapos ng antas na iyon, natural mo itong maiintindihan. Panipi tuldok panipi. Hindi nakaimik si Aaron. No wonder tumanggi ang Magic Dragon Club na sabihin ito noon pa. Sa pagpupulong, walang pagsisikap na sabihin ito ng direkta. Pagkaraan ng mahabang panahon, may sinabi siya na hindi niya maintindihan. No wonder. Shit, wala ring magawa ang Magic Dragon. Okay. Hansani gritted his teeth, ikaw ay malupit. Gayunpaman, maaari mo bang sabihin sa akin ng kaunti pa, lamang ng kaunti, ngunit bigyan ako ng anumang bagay na kapaki-pakinabang. Bamulong ang Magic Dragon at walang sinabi saglit, sapat na ang nasabi ko. Ang daming umutot, wala akong naintindihan. Walang imak na paraan ng Aaron. Ang Magic Dragon ay walang magawang tumahol at tumingin kay Aaron at umiling. Isa tayo. Magaling din ako. Hello, di ba, Bruce Lee? Panipi tuldok panipi. Totoo. Ipinagmamalaki kita. Kung ako ay naloko, sa tingin mo magkakaroon ka ng mukha. At saka, nasa panganib ako ngayon. Kung may aksidente man, pareho tayong mapahamak. Tumagilid ang ulo ng demonyong dragon. Tila ito rin ang dahilan. Hinawakan niya ito ng matagal. Well, may sasabihin pa ako. Gayunpaman, may mga pangit na salita sa hinaharap. Kung may magtanong tungkol dito sa hinaharap, hindi mo maaaring banggitin kung ano ang sinabi ko sa iyo ngayon sa sinuman. Tandaan na ito ay kahit sino, kasama ang iyong asawa at anak na babae. Kaya mo ba, sa harap ng problemang ito, natural na nalilito ang Aaron. Kinausap lang niya ito, ganoon ba? Gayunpaman, dahil ang Magic Dragon ay may kahilingang ito,
Si Aaron ay tumanggo pagkatapos ng kaunting pag-iisip, oo, ipinapangako ko sa iyo. Okay. Tumanggo ang Magic Dragon, pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na kapakipakinabang sa iyo. Ito ay isang banal na artifact ng langit. Naturally, ang makina ng langit at ang espiritu ng lupa ay hindi 5 elemento o 5 elemento, ni bagay o bagay. Gayunpaman, ang yuan ng langit at lupa ay nahahati sa 2 at 10,000, ngunit 10,000 ay isa at isa ang pundasyon. Naiintindihan mo ba yon? Hindi nagsalita si Aaron, ngunit mabilis na natikman at natutunaw ng kanyang isip ang mga salita ng Magic Dragon. Hinati niya sila sa 2 at hinati sa 10,000, ngunit 10,000 ang dumating sa isa, at ang isa ay dumating sa ugat. Ang mga salitang ito ay pamilyar, tulad ng daan ng langit at lupa. Gayunpaman, tila isa pang katotohanan ang paggamit nito sa maliit na itim na patpat. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, biglang may naalala si Aaron. Pagkatapos ay tiningnan niya ng kakaiba ang kaluluwa ng Magic Dragon, ano ang ibig mong sabihin? Malumanay na ngumiti ang Magic Dragon, wala akong ibig sabihin. Kung naiintindihan mo, ito ay iyong sariling pangunawa. Alalahanin ang kasunduan sa pagitan mo at ako. Pagkatapos nito, ang lahat ay kalmado, at ang Magic Dragon ay aktibong umatras mula sa banal na kamalayan. Napatulala si Aaron at napatingin sa maliit na itim na patpat sa kanyang harapan. Naalala niya ang mga huling salita ng Magic Dragon sa kanyang ulo. Biglang may kumislap na liwanag sa kanyang mga mata, ganun ba? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!